Hindi inasahan ni Alisa ng asawang minahal at pinagkatiwalaan niya ng husto. Sa loob ng maraming tao'y niloloko siya sa gamit ng sekretary nito sa trabaho. Na magharap sila, pinagtawanan at kinutya lang si Alisa ng kanyang asawa at ng kabit nitong secretary. Tinawag siyang baog na mga walang hiyang yon. Dahil lang hindi pa siya nabubuntis na nakalipas sa 3 taon, nakasal sila ng asawa niyang si Caster. Dahil sa pagiging heartbroken niya, nag-file siya ng divorce at pumunta sa isang club. Pumili siya ng isang random na lalaki. Nagkaroon ng mainit na one-night stand. Binayaran ng lalaki at biglang naglaho papunta sa maliit na syudad. Bumalik siya sa bansa pagkalipas ng 6 na taon kasama ang 3 cute na lalaki at 3 cute na babae na magkakaedad at magkakahawig. Nag-settle down siyang muli at nakakuha ng trabaho, pero di nagtagal nalaman niya ang CEO sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya, ang lalaki na ka-one-night stand niya sa club 6 na taon na nakalilipas. Magagawa ba niyang itago ang kanyang 6 little cuties mula sa CEO na nagkataong ang pinakamakapangyarihang tao pa sa North Hill at pinaniniwalaang baog din? Pwede bang magkasundo si Alisa at ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill sa kabila ng pagiging langit at lupa ng estado nila sa buhay? Busy si Alisa sa kanyang laptop nang biglang tumunog ang kanyang phone. Halos hindi na dapat niya papansinin ang tawag dahil abila nga siya, pero nagpa siya siyang tignan ang screen ng telepono nang malapit nang matapos ang tawag. Na makita ang caller ID ay si Jane, ang sekretary ng asawa niya. Mabilis niyang kinuha ang telepono habang nagtataka kung bakit siya nito tinawagan. Naisave lang niya ang numero ni Jane dahil sekretary ito ng asawa niya at sa mga araw na hindi niya makontak ang asawang si Caster sa trabaho, tatawagan na lang niya si Jane para ipasa ang phone nito. Pero ito ang unang pagkakataong tinawagan siya ni Jane. Sinagot niya ang tawag habang dahan-dahan nilagay ang telepono sa kanyang tenga. Pero ikinagulat niya ang mararuming tunog ng kanyang narinig. Tiningnan niyang muli ang screen ng telepono para masiguro na si Jane ang tumawag. Muli niyang nilagay ang telepono sa kanyang tenga at narinig ang parehong mararuming tunog. Ang mga ito ay matigas at malalakas na ungol at malinaw na may nagtatarik sa kabilang linya. Sa ilang beses na nakausap ni Alisa si Jane, nakilala niyang boses nito at alam niyang ang mga ungol yon tiyak na kay Jane. Nagkamali ba siya sa pagdial ng kanyang numero sa gitna ng intimate session nila ng kanyang boyfriend? Naisip ni Alisa na maaaring magkamali ito kaya't gusto niya nang ibaba ang tawag, pero ang sumunod na narinig ni Alisa halos ikaatake ng puso niya. Kinailangan niyang itabi ang laptop para lang makasigurado na tama ang narinig niya. Nakinig ulit siya ng malinaw at inulit ni Jane. Shit me baby. Sige pa, Caster. Oh my gosh. Nabagabag ang puso ni Alisa. Nabalisa at kailangan niyang tumayo. Hindi pwede yon. Natahimik siya at ibinaba na ang tawag. Pinagkakatiwalaan niya si Caster ng kanyang buhay at mahal na mahal niya ito. Bagamat hindi pa sila nakakabuo at hindi pa siya nagbubuntis para sa kanya, pareho silang nagpakita ng pagmamahal sa isa't isa. Imposibleng niloloko siya ni Caster, hindi pwede yun. Iniling niya ang ulo dahil hindi siya naniniwala. Siguro na pagdesisyonan lang ni Jane na maging kontrabida ang sarili sa kanilang pagsasama, pero sa kasamang palad hindi yon gagana. Umupong muli si Alisa at gusto niya sanang wag nang pansinin ang nangyari, pero isang malumanay na boses na nagsasalita sa loob niya, hindi nagpapahinga sa kanyang isip. Sa mundo kung saan posible ang anumang bagay, paano kung niloloko nga siya ni Caster? Habang malalim ang iniisip niya, biglang tumunog ang phone niya at nakita niyang may isang bagong text message. Kinuha niya ito. Bumilis ang tibok ng puso niya na mapagtantong ang nagpadala ng mensaheng to, walang iba kundi si Jane. Nabasa niya ang text na nagsasabi sa kanya na pumunta sa isang lokasyon. Ito ay isang hotel at ang eksaktong kwarto na kanyang pupuntahan ay nakasaad din sa text. Anong nangyayari? Lalong gumulo ang isip ni Alisa. Sinara niya ang kanyang laptop at mabilis na naglakad patungo sa kanyang closet. Nakasuot pa siya ng pambahay kaya't kailangan niyang magpalit ng damit. Nang matapos siya, lumabas siya ng kanyang kwarto at gustong sabihin sa mother-in-law niyang kasama nila sa isang bahay na may kailangan siyang puntahan. Naglakad si Alisa papunta sa kwarto nito at kumatok, pero wala doon ang biyanan niya. Saan pa kaya siya naroon maliban sa kusina? Mabilis siyang humakbang patungo sa kusina at nang malapit na siya sa pinto, narinig niyang isang malakas na tawa mula doon. Ito ay mula sa kanyang biyanan. Matapos sumalakhak, nagsalita ang mother-in-law niya. Wala itong kamalay-malay na si Alisa, nasa labas lang. Napakabobo talaga ng baog na babaeng yon.
Hindi ko nga alam ano bang nakita ng anak ko sa kanya. Kumukonsumo lang naman yun ng pera ng anak ko. Hindi naman magawang makabuo man lang ng apo. Napakakapal ng mukha. Natawa na naman siya pagkasabi doon. Halatang may kausap siya sa phone. Di makapaniwala si Alisa na masasabi ito ng kanyang biyanan. Halos tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, pero pinigilan niya ito. Bigla siyang sumugod sa loob ng kusina at ang kanyang biyanan na si Rowena biglang napalingon sa kanya na may kalabog sa puso. 30 minutes lang nakakalipas, sinabihan ni Alisa si Rowena na magiging busy siya sa loob ng kwarto hanggang gabi. Hindi inaasahan ni Rowena na nandito siya sa gantong oras. Ito ang dahilan kung bakit siya nakakapagsalita ng malaya at walang ingat sa telepono. Iniisip ni Rowena kung narinig ba ni Alisa ang kanyang sinabi. Pagkatapos na maikling sandali na matinding katahimikan sa pagitan nila, nagpeke si Rowena ng ubo at sinabi, Alisa, akala ko ba nasa aalis ka? Ma, ba't parang natakot ka bigla? Nakangiteng tanong ni Alisa na parang walang sakit. Natakot? Bakit? Bakit ako matatakot? Nauutal niyang sabi. Aalis na ako. May importante akong gagawin, ma. Sabi ni Alisa at tumalikod. Sinadya niyang iwan ang babae na nalilito. Hindi niya alam kung narinig ni Alisa ang sinasabi niya sa telepono o hindi. Maya-maya lang dumating si Alisa sa hotel at naglakad patungo sa mismong pintuan na nakasaad sa text ni Jane. Gustong kumatok ni Alisa nung una, pero mukhang hindi yun isang matalinong hakbang. Pinihit niya ang knob at bumukas ang pinto. Halos lumawa ang mga mata niya na makitang walang saplot, sina Castor at Jane. Nalaglag ang handbag ni Alisa at nanlambot ang mga binti niya. Sabay dasal na sana ito ay panaginip lamang. Ang mainit na luha ay dumalay sa kanyang pisngi at naramdaman niya matinding sakit na nagpasikip sa kanyang dibdib. Castor? Nagawa niyang tumawag sa pagitan ng kanyang sakit at paghihirap. Gayunpaman natawa si Castor na kinagulat niya. Nakisabay na rin sa pagtawa si Jane. Nakasandal na ngayon si Jane kay Castor at wala ni isa sa kanila ang nakaramdam ng pagsisisi. Bakit ka umiiyak? Ikaw na baog ka? Tanong ni Castor. Akala mo ba titiisin kita habang buhay? Nako, ayaw mo ba ako magkaanak? Tadhana mo siguro na hindi magkaanak kailanman, pero hindi ko yon kapalaran. Lalo nang umiyak si Alisa. Hindi siya makapaniwala na masasabi ng kanyang pinakamamahal na asawa ang mga yon. Niloloko lang ba siya nito sa lahat ng panahon? Nagsimula lang ba ito kamakailan? Pero dati naman nagmamahalan sila. Anong nagbago? Ang galing niya na palang umiyak. Sabi ni Jane kay Castor at nginisihan. Parang gustong sumugod si Alisa kay Jane at hampasin ang ulo niya, pero kasalanan ba ni Jane kung bakit niloko siya ng asawa niya? Ang kasalanan ay kay Castor. Pinagkanulo niya ang pagmamahal at tiwala nito sa kanya. Napangisi si Alisa at itinigil ang pag-iyak. Pinagtaksilan mo ako, Castor. Tapos na tayo. Dinampot niya ang kanyang handbag at lumabas ng kwarto. Pero halos hindi pa siya nakakalakad ng ilang hakbang sa pasilyo nang sumubsom na lang siya sa dingding at umiyak ng husto. Ang sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling ito ay ang pinakamatinding sakit na naranasan niya sa buong buhay niya. Para bang ang tanging paraan para malagpasan ito ay magpakamatay? Di nagtagal, pumasok siya sa kanyang sasakyan. Galit na nagmaneho sa korte, nagsampa ng divorce paper at nagmaneho pa uwi. Nakita niya ang kanyang biyanan na umiinom ng mainit na tsaa sa kainan. Nilagay niya ang divorce paper sa harap ni Rowena. Si Alisa pa lang ang pumirma pero pinipirmahan pa yun ni Castor pag nakauwi siya. Ma, narinig kong sinabi mo sa telepono bago ko umalis. Halos mabulunan si Rowena nang marinig iyon. Tinuro ni Alisa ang divorce paper sa harapan niya. Nahuli ko rin si Castor na niloloko ko kasama ng sekretary niya. Halatang hindi na ako nirerespeto sa pamilyang to. Ito yung divorce paper. Pinirmahan ko na. Pag nakauwi siya, sabihin niyo na lang sa kanya, pirmahan to. At sabihin niyo na rin umalis na ako. Tuwang-tuwa si Rowena sa loob dahil sa wakas, iiwan na ni Alisa si Castor, pero umasim ang mukha nito na parang malungkot. Huwag ka nang umarting parang malungkot ka, ma. Alam naman nating pareho na hindi mo ako gusto para sa anak mo. Sabi ni Alisa at tumalikod na para umalis. Pero tumayo si Rowena at nagsalita. Saan ka pupunta? Tanong ni Rowena. Wala nang kwenta pang itago ang tunay niyang kulay. Bumalik si Alisa sa kanya at sumagot. Para kunin ang mga gamit ko, syempre. Wala kang dapat kunin dyan eh. Wala namang sayo dyan.
Lahat ng meron ka dito binili ng pera ng anak ko. Kaya umalis ka na lang. Walang pusong sabi ni Rowena. Lalong kumirot ang damdamin ni Alisa nang marinig iyon, pero nagawa niya magtanim ng ngisi sa kanyang mga labi. Okay, sige. Ang pinakamahalagang bagay sa kanya ay ang pulseras na binigay sa kanya ng kanyang ina ilang taon nang nakakaraan. Dahil nasa kamay naman niyang bracelet, tumingin siya sa pintuan patungo sa labas. Dahan-dahang lumabas at lumayo sa kabila ng sakit. Naupo si Alisa sa isa sa pinakamaranyang club buong gabi, kung kailan laging abala at puno ang club. May 2 bote ng alak sa harap niya at nilunod niyang sarili sa kanyang kalungkutan. Sa nakaraang 3 taon ng kasal nila, naging matapat siyang asawa sa gagong yon. Ni hindi niya binigyan ng pagkakataon ng ibang lalaking lumapit sa kanya o pumorma man lamang. Lalong di niya naisip pagtaksila ng asawa niya. Sobrang nagtitiwala siya kay Castor pero sinaktan nito ang puso niya na parang wala lang. Sa sobrang kalasingan niya, umaasa siyang nakalimutan niya ang kanyang kalungkutan. Pero tila hindi nakakatulong ang inumin habang patuloy na naglalaro sa kanyang isipan ang hubad na imahe ni na Jane at Castor. Galit na galit siyang tumayo at tumingin sa paligid sa mga taong sumasayaw sa club. Naisipan niyang pumili ng isang random na lalaking po pwede niyang maka-nightstand. Pagkatapos ng lahat, siya'y divorce naman at single ng muli. Nakita niyang isang matangkad na lalaki papasok sa isang kwarto at mabilis siyang tumakbo papunta doon. Bago pa man maisara ang pinto, pumasok na siya. Sabay sandal sa lalaki at ginamit ang kaliwang kamay para isara ang pinto sa likod nila. Agad nagtagpo ang kanyang bibig at ang labi ng lalaki. At ilang sandali pa bago tumugon ang mga labi ng lalaki. Maya-maya lang napunta sila sa isang mainit na session, kaya't mabilis niyang hinubad ang kanyang damit. Tinulungan niya ang lalaking alisin din ang mga damit nito at sa isang iglap, nasa kama na sila at nasa ibabaw na niyang lalaki. Ito ay isang kasiyasiya at nakakapagod na sandali para sa dalawa dahil tumagal to ng kalahating oras. Nang sa wakas nasiyan silang dalawa, nahiga na sila sa kama at natulog. Nagising si Alisa makalipas ng ilang oras at nakita niya ang lalaking natutulog sa madilim na kwarto. Di pa nagbubukas ang ilaw ng kwarto nang pumasok siya at sinimulang halikan ang lalaki ilang oras na nakakalipas. Ang galing at ang sarap niya, ha? Bulong ni Alisa at naglabas ng ilang dollar notes mula sa kanyang pitaka sa kanilagay sa palad ng lalaki. Kahit pa natutulog ang lalaking gigolo, hindi niya ito dadayain sa pamamagitan ng pag-alis nang hindi nagbabayad. Maingat siyang naglakad palabas ng kwarto. Ayaw niyang gisingin ng lalaki. Umalis si Alisa sa North Hill at sumakay ng 10 patungo sa isang maliit na lungsod kung saan nilalayon niyang mamuhay ng simpleng buhay. Ang pamumuhay sa kanyang lungsod sa North Hill magdudulot lamang sa kanya na higit na trauma. Hindi maiiwasan ni Alisa si Castor dahil isa itong makapangyarihang lalaki at dahil naglakas loob tong hiwalayan to, baka gusto lang nitong pahirapan ang buhay niya. Kaya mas mabuting pumunta siya sa ibang lugar at magsimula ng bagong buhay. Naghihinala si Alisa sa kanyang sarili makalipas ang ilang linggo na magsimula siyang magkaroon ng morning sickness. Sa tuwing gusto niyang isipin na baka ito'y senyales ng pagbubuntis, ipapaalala niya sa kanyang sarili. 3 taon silang kasal ni Castor at hindi siya kailanman nagbuntis. Siya ay baog at tulad ng sinabi ni Castor, yon ang kanyang kapalaran. Gusto man niyang magkaroon ng anak at maging ina, pero tila hindi siya nabayaan ng ganon. Nakatanggap siya ng pinakamalaking pagkabigla sa kanyang buhay nang bumisita siya sa ospital at sinabi sa kanya na siya ay 3 linggong buntis. Paano to naging posible? Tuwang-tuwa siya at sa paglipas ng mga buwan, lumalaki nga ang kanyang tiyan kaysa karaniwan, pero minsan nababahala pa rin siya at iniisip pa nga kung buntis nga ba siya ng isang bata lang. Dahil nagtataka siya kung bakit mas malaki ang pag-usbong ng kanyang tiyan kaysa normal. Pagkalipas ng 9 na buwan, nanganak si Alisa sa ospital. Nakaka-stress. Alam niya sunod-sunod ang paglalabas ng mga bagay, pero kahit siya'y nagdududa kung mga sanggol ba yun. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Nagdasal na sana lumabas sa kanya ay isang bata. Minulat niya ang kanyang mga mata makalipas ng ilang segundo at nakita niyang 2 doktor at 4 na babaeng nurse na nagsisiksikan sa buong kwarto. Bawat isa sa kanila may bagong silang na sanggol. Lahat sila may ngiti sa kanilang mga mukha. Napakurap siya at nagtanong. Di niya alam baka nakakaloko ang tanong niya, pero nagawa niya magtanong. Teka, mga anak ko silang lahat? Oo,
Masayang sagot ng lahat sa kwarto. Hindi naniwala si Alisa sa kanyang pandinig at iniisip baka na naginip siya. Paano posible para sa isang baog na katulad niya na magkaroon ng lahat ng mga sanggol na ito? Pagkatapos binilang niya ang mga to. 1, 2, 3, 4, 5. Huminto siya sa pagbibilang at pinunasan ng kanyang mukha. 6. 6 na sanggol? Tanong niya. Oo, congratulations! Lahat ng tao sa kwarto nagsimulang bumati sa kanya. Tumulong luha sa kanyang pisngi. Dahan-dahang dumapo ang 2 palad sa malambot na pisngi. Masayang masaya siya at nagpasalamat siya sa Diyos sa sobrang pagpapala nito sa kanya. Nakakuha siya ng lakas mula sa magandang balita at umupo ng tuwid. Pwede ko ba silang mahawakan? Masayang sabi niya at sunod na ibinigay ang baby. Tuwang-tuwa siyang makita ang mga cute na sanggol. Binasbasan niya mga to at hinalikan silang lahat sa noo. Ilang buwan lang nakakaraan naranasan niya ang pinakamasamang araw ng buhay niya. Pero ngayon nandito siya sa pinakamasayang araw ng buhay niya. Pagkalipas ng 6 na taon, umupo si Alisa sa isang mahabang upuang kahoy at nagtawag. Zachary, Zoren, Ezekiel! 3 cute na lalaki ang tumakbo patungo sa kanya na napakabilis. Lahat sila may matingkad ng ngiti sa kanilang mga mukha at kahit ang kanilang damit ay hindi mamahalin, kapansin-pansin ang kanilang kagapuhan, kasamang katotohanan na ang 3 lalaki magkakamukha at identical. Hali kayo! Sumenya si Alisa sa kanila na lumapit at tumabi sila sa kanya. Masaya niyang ginulo ang buhok nila at sinabi, tawagan niyo rito ang mga kapatid ninyo. Amethyst? Tawag ni Zachary. Athena, Aurora? Tawag ni Zoren. 3 kaibig-ibig na mga batang babae ang lumitaw. Sila ay may mahabang buhok at ang kanyang hairstyle pare-pareho. Sila ay nagagandahang magkakapatid at identical din ang mga itsura. Sa paglipas ng mga taon, pinalaki ni Alisa ang kanyang mga anak sa abot ng kanyang makakaya at gumugol siya ng oras kasama sila. Madalas sila nagbibiroan at sa mga oras na kailangan pagsabihan sila sa paggawa ng mali, ginagawa rin niya ito. Ang pag-ibig sa pagitan niya at ng 6 na bata, tunay ring malakas. Walang nakapagsasabi sa kanya na naging mahusay siya sa pagharap sa stress ng pagpapalaki ng 6 na anak sa loob ng 6 na taon. Napakalaking responsibilidad yon. Umalis si Alisa sa stool at umupo sa madamong lupa habang ang mga bata ay nakaupo sa paligid niya na paikot-ikot. Pupunta tayo ng North Hill bukas. Bakit po, Mommy? Tanong agad ni Zachary na matapos magsalita ang ina. Di kasi gaanong mataas ang standards ng mga schools dito. Kahit mapayapa na sana tayo dito, gusto kong maranasan yung lahat ng mas magandang edukasyon at mamuhay sa mas modernong syudad, sabi ni Alisa. Mommy, hindi ba sabi mo, hindi tayo makakapunta sa North Hill? Dahil may mga masasamang tao doon, tanong ni Zoren. Minsang tinanong ng mga bata si Alisa kung ba't sila nananatili sa probinsya at sinabi niya sa kanila noon na nakatira talaga siya sa North Hill. Pero nagtago dito dahil sa ilang masasamang tao na nagtatangkang saktan siya. Hindi ka ba sasaktan na masasamang tao, ma? Tanong ni Amethyst gamit ang maliit at malaanghel niyang boses. Ngumiti si Alisa. 6 kayong nakapaligid sa akin at sa tingin mo, may makakasakit sa akin? Iginulong ni Zachary ang manggas at ipinakita ang kanyang kalamnan saka sinabi, tama, tingnan mo ang muscles ko. Kung sino magtatangkang manakit kay Mommy, masusuntok sa mukha. Tama. Pagpunta natin sa North Hill, hindi natin hahayaang mabuli si Mommy. Tumayo si Ezekiel at inihagis ang 2 kamay sa ere. Sobrang powerful ko. Kung sinong gustong saktan si Mommy, dapat dumaan muna sa akin. Oo, hindi ba sinabi ni Mommy na pinangalanan niya kaming Zachary, Zoren at Ezekiel dahil naniniwala siya makapangyarihan kaming mga lalaki? Mommy, huwag kang mag-alala. Andito kami palagi sa tabi mo. Ang mga masasamang tao hindi magtatangkang saktan ka. Dagdag ni Zoren. Ang 3 babae nanood lang at tumango na lamang. Bagamat kaedad nila ang mga lalaki, hindi sila kasing lakas ng katawan gaya ng mga ito. Pero pakiramdam nila ligtas sila sa paligid ng mga kapatid. Sa katunayan, sa lungsod walang nangahasaktan ang 3 babae dahil alam nila gaano ka-protective ang kanilang mga kapatid. Oo, may tiwala ko kay Zachary, Zoren at Ezekiel. Di nila hahayaang may masaktan sa atin, sabi ni Athena. Si Aurorang tahimik at kumpiyansa lang na makakabalik sila sa North Hill at walang makakasakit sa kanila.
Masaya si Alisa sa pagpapakita ng kapangyarihan ng kanyang maliliit na anak. Mommy, makikita rin ba natin si Daddy? Tanong ni Ezekiel. Lalong tinoon ng mga bata ang atensyon kay Alisa. Minsan ang sinabi ni Alisa sa kanila na nasa North Hill ang tatay nila. Pero kahit siya hindi siya makilala, plus 6 na taon na nakakalipas at malaking lungsod ng North Hill. Nagdududa siya kung makikilala pa niya ang kanilang ama, lalo na't nakita niyang gigolo lamang ito. Pero ayaw niyang mawalan ng pag-asa ang mga bata sa pakikipagkita sa kanilang ama kahit sumagot siya ng, oo. Nagtatalon ang mga bata at nagsimulang magsaya. Mas handa na silang pumunta sa North Hill kinabukasan, umaasang makikilala nila ang kanilang ama na matagal nilang inaasam na makilala. Sa kalaunan, bumalik si Alisa sa North Hill at siya ay tumira sa isang 2-bedroom na apartment. Yun ang kaya ng budget niya na sandaling iyon. Sa katunayan, sa pagkuha ng apartment na yon, napakahalaga ng halos lahat ng perang naipon niya sa 6 na taong pagtatrabaho niya sa maliit na lungsod na pinanggalingan niya. Dahil may degree na siya, hindi na siya dapat mag-effort para makakuha ng trabaho dito sa North Hill. Kahit magkataong makita niya si Caster sapat ng panahon, ang 6 na taon para hindi siya maapektuhan sa mga nangyari doon sa pagitan nila. Malaki ang posibilidad na kinasal na siya sa kanyang sekretary. Di pinansin ni Alisa ang iniisip niya tungkol kay Caster at nagsimulang maghanap ng mga job opportunity online. Nag-apply siya sa maraming kumpanya hanggat kaya niya. Di niya gugustong magutom ang kanyang mga anak. Ang pagpapakain sa 6 na bata sa isang malaking responsibilidad at tiyak na malaki ang gastos, lalo pat tiniyak niya sa kanila ang mas mahusay na edukasyon dito. Kaya kailangan niya maipasok ang mga bata sa isang magandang paaralan sa lalong madaling panahon. Noong gabi ng sumunod na araw, nakatanggap siya ng offer na ipagpatuloy ang trabaho bilang isang dental assistant sa ospital. Bagamat medyo mababa ang sweldo, okay pa rin to kumpara sa wala. Umaasa pa rin siyang makakakuha ng mas magandang alok sa trabaho mula sa isa sa iba pang kumpanyang kanyang ina-applyan. Ipinagpatuloy niya ang trabaho kinabukasan at nagsimulang magpursige ng husto. Ang dentista na direktang tinutulungan niya ay palakaibigan at sila'y magkasundo naman. Ayaw niyang makaltasan ang kanyang sweldo sa anumang kadahilanan kaya naging maingat siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa kanyang 3 araw ng trabaho, pinatawag siya ng kanyang amo at sa sandaling siya ay humarap sa kanyang mesa, ang lalaki nagsalita. Magpunta ka sa laboratory. Siguraduhin mong lahat ng kinakailangan kit magagamit natin sa 2 p.m. appointment mamaya. Isang espesyal na taong darating para sa dental check-up at kailangan maging maingat ka, okay? Opo, sir. Magalang na ibinaba ni Alisa ang ulo bago naglakad papalayo. Pagsapit ng 2 p.m., nasa kwarto na si Alisa dalang lahat ng kinakailangang kit at di na makapaghintay makita kung sino espesyal na taong to. Bigla siya nakarinig ng kaguluhan sa labas at sumilip siya sa bintana at nakita niya ang humigit kumulang 7 itim na jeep na nakaparada at may Lamborghini sa gitna ng mga jeep na iyon. Halatang escort ang 6 na jeep na ito sa kung sino man ang nasa loob ng Lamborghini. Mabilis na nagtipon ang mga tao at maging ang maraming tao ay sumilip sa bintana para makita ang tao sa loob ng Lamborghini. Lalo naging curious si Alisa, gaano kaya ka-espesyal ang taong to at ang presensya na lang nakakaakit ng napakaraming tao. 2 lalaki nakasuot ng itim na suit ang nakatayo sa likod ng pinto ng Lamborghini na bumukas mag-isa at isang spender legs ang bumaba bago tuluyang lumitaw ang kanyang katawan. Ang sinag ng araw direktang sumikat sa kanyang mukha at ang kanyang itsura naglalabas ng kamahalan at kakisigan. Siya ay mukhang isang tao mula sa mahardikang pamilya. Di masyadong maaninag ni Alisa ang kanyang mukha, pero iniisip niya kung ang lalaking ito ba ang espesyal na lalaki na darating para sa dental check-up? Kung siya nga, dapat tong maging maingat sa paligid niya. Ang huling bagay na gusto niya ay ang mahulog sa anumang gulo ng mga makapangyarihang lalaki sa North Hill. Ang gusto niya ay magkaroon lang ng sapat na pera para mapangalagaan ang kanyang mga anak. Maya-maya bumukas ang pinto at napalingon agad si Alisa na makita ang amoy na kahinga siya na maluwag. Nakahanda ng lahat, ha? Tanong ng dentista. Yes, sir. Sorry, ngayon lang ako nakakita ng isang lalaki na bumaba sa isang Lamborghini. Siya ba ang aasikasuhin natin? Tanong niya. Tama. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill at maraming taong halos walang pagkakataon makita siya. Kaya naman nakita mo mga tao sa paligid. Kaya siguraduhin mo, ha?
na ang lahat magiging maayos. Dahil narinig mo naman, mainitin ang ulo niya, sabi ng dentista. Ito ba ang unang beses na sa'yo siya nagpa-check up, sir? Tanong ni Alisa. Oo, and sincerely kinakabahan ako. Let's just hope everything works well. Sabi niya at kinumpirma pa niya na inayos niya ang lahat ng dapat. Pinakapangapangyarihang tao sa North Hill? Ang pag-uugali ng walang ingat sa harap ng ganong uri ng tao ay isang suicide mission. Maya-maya may lumitaw na dalawang matipunong lalaki na nakasuit. Ang isa may dalang briefcase habang isa na may walang hawak pero pareho silang matangkad at nakakatakot. Di man lang sila nakangiti. Napuno ng maringal na presensya ang kwarto at mabilis na nahulog ang mga mata ni Alisa sa makapangyarihang lalaking to. Siya ay matangkad at balingkinitan at napakagwapo. Damang-dama ang kanyang kakisigan. Ang swerte siguro ng girlfriend niya, naisip ni Alisa. Welcome, sir. Yumuko ang dentista at sinenyasan siyang maupo kung saan siya masusuri. Tahimik siyang umupo at pagkatapos sinimulan ng dentista ang pagsusuri sa kanyang mga ngipin. Cotton forceps, please? Tanong ng dentista kay Alisa habang abala sa pagtatrabaho. Nakatayo si Alisa at binibigay sa kanya lahat ng kailangan niya sa lalong madaling panahon. Pero hindi niya mahanap ang cotton forceps. Nakalimutan ba niyang dalhin? Paano siya naging pabaya? Nalimutan ko po. Kukunin ko na ngayon din. Sabi niya at mabilis na lumabas. Hay nako naman. Paano niya ito makakalimutan? Na makuha niya to, mabilis siyang tumakbo pabalik sa lab pero sa kanyang pagtataka, wala na ang lalaki o isa sa mga bodyguards nito ang nakita niya, kundi ang dentista. Habang nasa kamay ang cotton forceps, nagtatakang tanong niya. Nasaan na siya? Inabot ng dentista ang isang sulat sa kanya at walang sabi-sabi lumabas. Napakunot ang noo niya at iniisip anong laman ng sulat. Marahan niyang binagsak ang cotton forceps at nakita niya natanggal na siya sa trabaho. Ganun lang? Para lamang sa maling paglimot ng isang kagamitan? Malamang yung espesyal na lalaki na yun ang nag-utos na tanggalin siya sa trabaho. Ganun ba siya kasungit at walang konsiderasyon? Napaisip si Alisa. Di ba pwedeng magkamali ang isang tao? Lumabas siya sa lab at nagmakaawa sa dentista. Sir, pasensya na po, nalimutan ko lang talaga. Sana po mapagbigyan niyo ako. Hindi ko po yung sinasadya. Hindi ko po alam paano ko nakalimutan. Please, hindi na po mauulit. Hindi ordinaryong taong nag-utos sa tanggalin ka sa trabaho. Kung ano man ang sabihin niya, final na. Kaya kung gusto mong magmakaawa, puntahan mo siya at makiusap. Sabi ng dentista at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Masasabi ni Alisa na walang anumang pagsusumamo ang pagkakaimpluwensya ng dentista na labagyan ng utos ng espesyal na lalaking ito. Lumabas siya at tumakbo pababa. Umaasang masusubukan niya ang kanyang kapalaran na makausap ang espesyal na lalaki at ipaliwanag sa kanya na 3 araw pa lang niya sa trabaho at para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Kailangan niyang magpatuloy sa pagtatrabaho. Hindi niya makita ang lalaki pero may nakita siyang 4 na matipunong lalaki na naglalakad patungo sa Lamborghini. Masasabi niyang may nauna sa lalaki. Gaano man kakulit ang makapangyarihang lalaki na to, dapat siyang maging katwiran at subukang unawain siya. Sinugod niya ang matipunong lalaki at bago pa nila malaman ang nangyayari, nakatayo na siya sa harapan ng espesyal na lalaki. Noon lang niya nakita ng malinaw ang mukha nito. Siya ay may pagkakahawig sa 3 niyang anak na lalaki. Coincidence naman siguro, hindi ba? Nagtakbuhan ng mga matipunong lalaki patungo sa kanya at gusto siyang ilagaw sa kanyang harapan pero sa menyas, ang espesyal na lalaking huminto sila. Nagulat silang lahat. Natulala at natigilan si Alisa saglit kaya't naligaw siya ng tingin sa gwapong mukha nito. Napakurap siya at nanambalik ang kanyang pakiramdam nang mapagtantong nasa harapan niya ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Sir, patawarin niyo po ako. Pangatlong araw ko lang to sa trabaho at di ko alam na may nakalimutan akong gamit. Ayoko matanggal sa trabaho. Masipag po talaga ako, sir. Taos-pusong pakiusap ni Alisa. Nakatitig lang ang lalaki sa mukha niya nang walang pakialam. At nang dito na nagsasalita ng 30 segundo, kinabahan si Alisa. Iniisip kung may mali ba itong nasabi. Sorry po kung may mali ako nasabi, sir. Naisip ni Alisa, mas mabuting umalis na lang siya. Tanggapin ang kanyang kapalaran kaysa mahulog sa gulo ng lalaking to. Masyadong delikado ang itsura niya at parang lalamunin siya. Kinakabahan siya at gustong tumalikod para umalis, pero nagsalita ang lalaki. Ang kapal na mukha mong talikuran ako. Natigilan si Alisa sa kinatatayuan.
Ang kanyang boses parang kulog at ito ay nagpapadala ng labis na panginginig sa kanyang gulugod. Dinala ba niya ang problemang pilit niyang iniiwasan sa sarili niya ngayon? Kusang umaalog ang bibig ni Alisa na masabi niyang isang bagay, pero lahat ng mga salita niya ay bumabara sa kanyang lalamunan. Ang espesyal na lalaki humakbang pa papunta sa Lamborghini at sinabing kasyol na, "Itapon ng babaeng ito." Pinulupot ni Alisa ang kanyang dalawang paa sa kanyang kama at umiyak. Nalungkot at nahihiya siya pagkatapos ng nangyari ngayon. Una, nawalan siya ng trabaho at pangalawa, tinapon siya sa harapan ng lalaki. Di nagustuhan ni Alisa ang lalaki at alam niyang mayabang to. Paano siya maglalakas loob na hamunin ng pinakamakapangyarihang tao sa North Hill? Lasing ba siya? Saan siya makakakuha ng trabaho ngayon? Ang lahat ng mga kumpanyang pinadalhan niya ng resume hindi tumawag sa kanya. Bigla, bumukas ang pinto at bumungad si Amethyst. "Mommy!" Tumakbo siya papunta kay Amethyst bago pa niya matapos ang magpunas ng kanyang mga luha. Ayaw niya makita siya ng mga bata na umiiyak. She believed that it will make them trouble. She eventually cleaned all the tears and smiled. "Mommy, sad ka ba?" Nag-aaralang tanong ni Amethyst. "Ay hindi anak, masaya ako kasi nandito kayong lahat eh," pagsasinungaling ni Alisa. "Pero never naman kaming nawala sa'yo eh," sabi ni Amethyst. Bago pa makapagsalita si Alisa, pumasok na sina Athena at Aurora at umakyat sa kama. Tuwang-tuwa si Alisa na makita ang mga mukha nila. "Mama, maaga po kayo nagbalik galing sa trabaho ngayon," sabi ni Athena. "Oo, maaga akong umalis sa trabaho kasi namiss ko kayong girls eh," sabi ni Alisa at ngumiti ang mga anak. "Ma, pasok na kami sa school next month, diba?" Tanong ni Amethyst, habang pasimpleng nakasandal si Aurora sa balikat ni Alisa. "Oo mga anak," umaasang sabi ni Alisa. Actually, naisip niya na gagamitin niya ang sahod niya bilang dentist assistant sa pambayad ng mga bata sa school at the end of the month, pero natanggal na pala siya. Pero kailangan pa rin niyang panatilihin ang pag-asa ng mga bata at mag-apply ng mas mataas sa trabaho. "Nasaan ang mga kapatid ninyo?" "Naglilinis po sila," sagot ni Athena. Tumango si Alisa. Ginulong nito ang buhok ni Aurora at tinanong, "Aurora, kamusta ang bagong neighborhood? Gusto mo ba dito?" "Gusto ko lang makilala si Daddy," sabi ni Aurora sa mahinang boses at naging malungkot ang atmosphere ng usapan. "Makikilala mo rin siya. Sisiguraduhin ko yun. Bakit hindi kayong lahat makipaglaro sa mga kapatid mo? Gusto ko muna magpahinga. Mamaya pagising ko, ako naman na makikipaglaro sa inyo." "Okay po, Mommy." Nang mawala ang mga babae sa kwarto, napabuntong huninga si Alisa. Wala siyang matatakbuhan para humingi ng tulong. Kailangan niya maging matatag para sa kanyang mga anak. Tumunog ang kanyang telepono at bagamat hindi kilalang numero, sinagot niya ito. "Si Alisa Benavista ba ito?" "Opo, ito nga," sagot ni Alisa na umaasang magandang balita ito. "Nagpadala kami sa iyo ng email 3 days ago at wala kami natanggap na sagot. Pakicheck ng spam folder niyo at ipaalam sa amin kung anong tingin mo sa offer," sabi ng lalaki sa kabilang linya at ibinaba ang tawag. Tiningnan ni Alisa ang kanyang mail araw-araw, kahit bawat oras para makita kung may nakabalik sa kanya sa kumpanya. Paano niya na-miss ito? Mabilis niyang pinuntahan ang kanyang folder ng spam. Nakitang may pinadalangang mail sa kanya. Pinadala ito mula sa Ailmans Corporation. Ang Ailmans Corporation? Pinakamataas ang offer na sweldo at sigurado, mapalad ang sino mang makakatrabaho sila. Napuno ng tuwa ang kanyang puso at di na siya makapaghintay, pinagpatuloy ang trabaho kinabukasan. Nang gabi na, nakipaglaro siya sa kanyang 6 na anak. Napakasaya nila bago matulog ang lahat, pero alam niya, kahit gaano pa kasayamang anak, hindi magiging kompleto ang kanilang kaligayahan hanggat di nila nakikita ang kanilang ama. Kahit si Alisa hindi masabi kung sinong kanilang ama. Merong higit sa 1 milyong lalaki sa North Hill. Para niyo makikilala ang gigolo na kanyang naka-one night stand 6 years ago. Agad siyang pumunta sa Ailmans Corporation ng sumunod na araw. At pagkatapos ipakilala ang sarili sa receptionist, na-interview siya at nagtrabaho ng parehong araw din. Sinamahan siya ng receptionist sa itaas at ipinakita sa kanya kung nasan ang kanyang mesa. Pinakilala siya sa kanyang head ng departamento. "Welcome sa Ailmans Corporation, Miss Alisa," sabi ng head ng departamento, si Andrew. "My pleasure, sir," sagot ni Alisa. Kumpiyansa siyang umupo sa harap ng lalaki.
Ito yung orientation book natin. It contains the rules and regulations of the company. Inabot ni Andrew ang isang dokumento sa kanya. Tinanggap niya ito at sinabing, "Sige sir, babasahin ko po. At ito ang kasalukuyang trabaho ng taong nauna sa'yo. Kailangan mong matapos ang project bago matapos ang buwan," ani niya. "Okay sir, walang problema." Sabi niya at naghintay ng ilang segundo. Na makita niyang abala si Andrew sa pagsusulat ng kung ano-ano, tinanong niya ito, "Pwede na po ba akong umalis sir? Kailangan kitang dalhin sa opisina ng CEO. Tradisyon dito para sa bawat empleyado na makipagkita sa kanya bago sila magsimulang magtrabaho," sabi niya. "Alright sir." Tumayo si Alisa. Hanggang matapos ni Andrew ang sinusulat niya bago tumayo. "Please follow me." Ani niya at sinundan siya nito. Lumabas sila ng kwarto at dire-diretsong naglakad pa kanan. Agad silang nakarating sa isang kwarto kung saan planong kumatok si Andrew. "Come in!" May narinig na boses sa loob at pareho silang pumasok. Nakita ni Alisa ang isang slim na babae na nakatayo doon. May dalang tasa ng kape pero walang nakaupo sa opisina. "Mukhang may gagawin ng CEO, Miss Becky," bati ni Andrew. "Hey Andrew," sabi ng babae at malumanay na inilapag ang kape. May gagawin pa yata si boss. Maya-maya lang babalik siya dahil sinabihan itong magtimpla ng kape para sa kanya. "Sige," sabi ni Andrew at pinanood si Becky na lumabas. Siya ang secretary ng CEO. "Narinig mo ang pangalan niya, di ba?" tanong ni Andrew kay Alisa. "Opo." Pareho silang naghintay sa katahimikan. Nang 8 minuto pa pero walang bakas ng CEO. "Alisa, pakihintay na lamang siya ha. Pagdating niya, magpakilala ka na lang sa kanya. As long as wala ka sa blacklist niya, wala kang problema." Ani niya at naglakad na papaalis. Hanggat wala siya sa kanyang blacklist? Anong ibig niyang sabihin doon? Ni hindi pa niya nakilala ang CEO, paano kaya siya nasa blacklist nito? Naghintay pa siya ng 20 minuto. Paulit-ulit niyang binago ang posisyon nito sa pagkakatayo at nang halos 1 oras siyang nakatayo ay nakapagdesisyon siyang umalis na. Anong uri ng isang CEO nagsasabi sa kanyang sekretary na maghanda ng kape para sa kanya pero hindi magpapakita makalipas ng 1 oras? Nang papaalis na si Alisa, bigla niyang sinuri ang malaking opisina ng 1 beses at biglang napatingin ang kanyang mata sa isang bracelet. Parang pamilya ng bracelet. Naglakad siya patungo sa bracelet at hinawakan yon. Kumpirmado, yon ang bracelet na binigay sa kanya ng kanyang ina. Matapos umalis sa North Hill, 6 na taon na nakalilipas, napansin niyang di niya na nakita ang kanyang bracelet at lagi niyang iniisip, paano niya to nawala dahil laging nasa pulsuhan niyang bracelet. Paano napunta sa CEO ang bracelet niya? Paano? Kinumpirma niya sa pamamagitan ng paghawak at pagsusuring muli sa bracelet at sa katunayan kanya nga iyon. Hindi tama na kunin niya lamang ito. Natiyak maglalagay siya sa gulo. Pinakamabuting alamin muna kung sinong CEO na to. Dahil sa curiosity malaman kung sinong CEO na may hawak ng kanyang bracelet, naghintay pa siya ng 45 minuto pero wala pa rin siyang nakitang tao. Sumasakit na ngayon ang kanyang mga binti dahil sa matagal na pagkakatayo kaya't lumabas na siya ng opisina. Pagkatapos ng trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula sa pinuno ng departamento na nagsasabi sa kanya na magulat sa kanyang opisina at ginawa niya ito. Pagkatapos niyang maupo sa harapan ni Andrew, nagtanong siya, "Na-meet mo na ba ang CEO?" "Hindi po sir. Ilang oras ako naghintay pero hindi ko siya nakita. Baka bukas pupunta na lang ako sa opisina niya." She said, "Sige, kamusta ang unang araw mo sa trabaho?" Okay na okay sir, very great po." "Thank you. Mukhang mababait din ang mga tao dito," sabi ni Alisa at ngumiti. "Pwede ba ako magtanong?" tanong ni Andrew. "Sure sir," magalang na sagot ng dalaga. "Dahil wala ako nakitang singsing sa daliri mo, ibig sabihin hindi ka pa kasal? May boyfriend ka na ba?" Ito ang unang araw niya sa trabaho at ang lalaking to nagtatanong na sa kanya ng ganong personal na bagay. "Hindi ko gustong pag-usapan ng personal matters sir," sabi ni Alisa. Napabulala si Andrew. "Okay, pwede na po ba akong umalis?" tanong ni Alisa. "Marami akong pera. Pwede tayong magkarelasyon at magiging madali ang mga araw mo dito. Sinisiguro ko sa'yo," sabi ni Andrew. Nalabis na nagnanasa sa kanya. Baka sa mukha ni Alisa ang galit. Hindi ho ako cheap. Excuse me, sir." Tumalikod si Alisa pero nagsalita si Andrew. "O kaya ko rin gawing miserable
Ang buhay mo dito kung nagpapaka-hard to get ka. Nakangiting sabi pa nito. Nag-walk out na lang si Alisa na hindi nagre-react or nagsasalita. Habang pauwi si Alisa napagtanto niya na wala siyang nabiling mga regalo sa kanyang mga anak. Naunawaan nilang lahat ang kalagayan niya sa pananalapi at hindi siya kailanman inistorbo pa sa mga regalo. Pero ngayon nagpasya siya na sorpresahin sila. At tungkol kay Andrew, ayaw niya nang isipin pa ito. Hindi siya ang CEO. Hindi man lang siya natakot sa kanya sa halip. Kinasusuklaman niya ang uri ng lalaki gaya niya. Paano niya nagawang magnasa sa isang taong kakikilala pa lamang niya? Gaano siya ka-irresponsable? Huminto si Alisa sa mall at pagkapasok niya, may nakita siyang isang matandang sinasampal. Ano yun? Bulalas niya. Naglakad siya patungo sa mga pulutong ng mga tao na nagkukumpulan doon at ipinuslit ang sarili sa gitna ng mga tao hanggang sa makarating siya sa kinalaroonan ng matanda. Nakasuot ng suit ang matipunong lalaki na sumandal sa matanda at may iba pang nakasuot na lalaki sa paligid. Hinamon siya ni Alisa. Ang lakas ng loob niya na sampalin ang matandang to. Wala ka bang respeto sa matatanda? Nagulat ang lahat ng naroon. Lahat sila ay nakatingin sa isa't isa at natatakot. Hindi para sa kanilang sarili kundi para kay Alisa na may tapang na tumayo laban sa lalaking nakasuit. Sino ka? Tiningnan lang ng lalaking nakasuit si Alisa mula ulo hanggang paa. Hindi mo ba kami kilala? Wala akong pake kung sino kayo. Hindi tamang manampal ng matanda. Mag-sorry kayo sa kanya at bayaran niyo ang ginawa ninyo. Giit ni Alisa. Ano? Galit na tanong ng lalaki na nakasuit. O sasampalin kita bilang ganti, sabi ni Alisa. Wala siyang pakialam sa kahinatnan. Handa siyang ipaglaban ng matandang to. Ang kapal na mukha nito. Sinisigurado ko sa iyo, ikaw ang masisira sa ginagawa mo. Sagot ng lalaki sa isang matunog na sampal ang ibinato ni Alisa sa kanyang mukha. Nag-echo ang lahat sa gulat. Maraming nagpa-picture at maraming nagre-record ng videos. Sino siya? Napaisip si Alisa habang hinihintay ang planong gawin sa kanya ang lalaking sinampal niya. Naglakas loob kang manampal. Galit na itinaas na lalaking sinampal ni Alisa ang hawak na kahoy at akmang ihahampas ito kay Alisa. Pero isang marilag na boses ang nagsalita mula sa likuran. Stop! Lumingon siya at huminto sa bayuko at gusto niya ring ipaliwanag ng nangyari pero iwinigayway ng lalaki na nagsabi sa kanya na huminto ang kamay niya na senyales na tumahimik siya. Nang humarap siya kay Alisa na pagtanto ni Alisa na ito pala ang lalaki na dumating para sa check-up ng ngipin ng ospital kahapon. Anong ginagawa niya rito? Bumalong siya sa kanyang personal assistant at kaagad pinalis ng kanyang personal assistant ang lahat. Naiwan si Alisa na mag-isa kasama ang pinakamabangyarihang tao sa North Hill at ang kanyang entourage. Naandon din ang matandang nasampal. Di niya piniyagan na umalis kasama ng iba pa. Sinubukan mo ba talagang kunin ang atensyon ko, babae? Tanong niya. Hindi po. Hindi ko nga po alam na nandito kayo eh. Nakita ko sinampal ng lalaking tong matandang to at di na ako makatiis kaya't pumunta ako dito para ipagtanggol siya, sabi ni Alisa. Ang matanda, nagnako ng mga bagay mula sa akin. Sabi niya at napakunotno ang dalaga. Lumingon siya sa matandang lalaki na inosente ang mukha at itinanong, nagnako ba talaga kayo? Oo, nahihiyang pag-amin ng matanda. Malinaw na isa ka sa mga babaeng hindi na makapaghintay na isuko ang kanilang sarili sa akin. Alam ko na ang panlilinlang na yan. 2 beses ka na nagpakita sa akin ngayon at ipinakita mo kung gaano ka kadesperada. Iniabot niya ang kanyang kamay sa kanyang PA at nakipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng kanyang facial language. Ang kanyang PA ay nagabot ng $1 na papel sa kanya. Pagkatapos, iniunat niya ito kay Alisa. Kunin mo na to at wag kang magpapakita pa sa akin. If I see you next time, I will destroy you. Nagulat si Alisa sa sinabi nito. Pero binibigyan ba siya nito ng pera dahil akala niya slot siya o isa sa mga babaeng nagkaka-crush sa celebrity? Huwag kang mag-alala, sir. Sa'yo na yung pera mo. Ginagawa ko lang naman ang alam kong tama. Mauna na po ako, sabi niya tumalikod na para umalis. Susunod na makita niyong babaeng to, tuturuan niya to ng leksyon na kahit habang buhay ay hindi para kalimutan ito.
Sa ngayon, hahayaan niya tong umalis. Dapat ba ako mag-check ng background niya? Tanong ng PA niya. Naghihinala siya na baka may gagawin si Alisa regarding his boss. Kung hindi, bakit 2 beses tong susulpot sa magkasunod na araw? Hindi na kailangan. Hindi siya karapat-dapat pag-aksaya ng oras para maging kaaway. Kalimutan mo na siya? Deklara niya at naglakad papalayo. At tungkol naman sa matandang nagnakaw? Tanong ng PA niya. Naghihinala siya na baka may gagawin si Alisa. Hayaan mo siya at sasantayin mo rin ang nagtaas ng kamay ng babaeng yon. Understood, boss. Na makataas si Alisa sa paningin ng pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Nilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at nakahinga na maluwag. Yon ay isang narrow escape. Bakit naman kasi? Kailangan pa niyang makita ang lalaking yon ng 2 beses sa 2 magkasunod na araw. Hindi niya gusto ang problema pero tila siya na ngayon na nagdadala ng problema sa kanyang sarili. Pero bakit siya uhusgahan ng ganon? Akala ba niya sinasadya nitong makipagkita sa kanya? Bakit niya gagawin yun? Pero gayon pa man ito ay isang close call. Nagdasal si Alisa na wag na siyang makitang muli. Sa katunayan, pinipilit niya na ngayon ang sariling business lang niyang isipin. She would now begin to avoid any large gathering because it seemed that wherever he is must be crowded. Saglit na naghintay si Alisa para makalma ang abnormal na tibok ng puso niya. Pagkatapos pumasok siya sa loob ng mall at kumuha ng cup para sa kanyang mga anak. Ang mga to medyo mahal pero kung ito ay magpapasaya sa kanila, wala siyang pakialam. Pagdating niya sa bahay, ang 6 niyang maliliit na bata masayang sumalubong sa kanya. Hulaan niyo kung anong binili ko para sa inyong lahat. Tanong ni Alisa habang nakaupo sa sala, kasama ang kanyang 6 na anak. Lahat sila nagsimulang magsabi ng iba't ibang mga suggestions, habang si Alisa patuloy na nagsasabing hindi. Frustrated na ang mga bata. Sirit na po, mommy. Walang nakahula? Tanong ni Alisa at tinanggap na lang ng mga bata ang pagkatalo. Cap! Biglang nagsalita si Aurora na kanina pa tahimik at pinagmamasdan silang lahat. Matalino talaga ang anak ko. Tama, Cap nga ito. Mommy, pakita mo sa amin, sabi ni Zachary. Di na ako makapaghintay makita yan, mommy. Ilabas mo na, sabi ni Ezekiel. Oh my gosh, isusuot ko to kahit sa pagtulog ko, dagdag ni Zoren. Mommy, patingin, sabi ni Amethyst. Sigurado ko napakaganda nito, dagdag ni Athena. Nilabas ni Alisa ang mga cap at ang mga bata nagsimulang pumili. Natawa si Alisa na makitang random na namimili ang mga bata. Ganito na lang, ito para sa mga boys, ito para sa mga girls. Sa bandang huli, lahat nagkaroon ng magandang cap sa kanilang ulo. Tuwang-tuwa sila at nagpasalamat kay Alisa. Maging ang laging tahimik na si Aurora nagpasalamat sa ina. Nakipagbiroan at nakipagtawanan pa si Alisa sa kanilang lahat bago pumunta sa kanyang kwarto para magpahinga. Kinabukasan nagbihis si Alisa at umalis para magtrabaho. Nakasalubong niya si Andrew papunta sa desk niya at sa kabila na nangyari sa pagitan nila kahapon, magalang pa rin niya yung binati. Di pinansin ni Andrew ang pagbati niya at sinabing, nasa opisinang CEO, mag-report ka agad sa kanya. Got it, sabi ni Alisa sabay lapag ng bag niya sa table niya. Umalis siya papuntang opisina. Marahan siyang kumatok pero walang sumasagot. Bago pa man siya makakatok sa pangalawang pagkakataon, bumukas mag-isang pinto. Naisip niya modern ng pintuan na yun. Si Alisa nakasuot ng isang palda na hanggang mga tuhod at isang puting long sleeve na shirt. Ang kanyang buhok kulay itim at mahaba. Naka-high heel siya and overall. Maganda at decente ang itsura niya. Nang makita ang isang lalaki nakaupo sa opisina ng CEO, napabuntong hininga siya. At least hindi na siya tatayo ng ganon katagal ngayon. Ang ulo ng lalaki nakatuon sa kanyang Apple laptop na tila parang abala. Di alam ni Alisa kung magsasalita ba siya o hindi dahil mukhang busy ang boss pero di siya pwedeng tumayo na lang dito at walang sinasabi. Good morning, sir. Ako po si Alisa Benavista, ang bagong employee sa Have Your Seat. Puto nito nang di naalis ang mukha sa laptop. Tinulak niya sa gilid ang kanyang laptop makalipas ang ilang segundo. At nagtamang kanilang mga mukha pero pareho silang nagulat. Hindi nila inaasahan na magkikita pa sila, lalo na hindi sa ganitong sitwasyon. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Alisa. At gusto niya na lamunin siya ng lupa sa sandaling ito. Binalaan siya ng lalaking ito na wag siyang muling magpakita sa kanya at sa susunod na pagpapakita niya, wawasakin niya ito.
Bakit sinisubukan parusahan siya ng tadhana sa pamamagitan ng palagiang pagkikita nila ng lalaking ito? Naglakas loob kang humarap muli sa akin. Tuso ka talagang babae. Ang pinakamakapangyarihang lalaki sa North Hill, si Tyrone Aylman, na may mapanganib na tingin. Kusang nanginginig ang bibig ni Alisa at umiling. Hindi ko alam na kayo ang CEO, sir. Napanunok siya ng bahagya. Hindi po talaga. Si Tyrone ay hindi naniniwala sa kanya. Walang hindi nakakaalam na siya ang CEO ng Aylman's Corporation. Ang lakas ng loob ng babaeng to na magsinungaling sa mukha niya. Tumayo siya mula sa kinaupuan niya at nang makita siya ni Alisa, ay tumibok ang puso niya sa takot na dila baka mapatayo siya. Iniisip na dapat ba siyang tumakas? Nako, matatanggal ba siya sa pangalawang trabahong nakuha niya sa loob ng 1 linggo? Bakit sobrang malas niya? Dahan-dahan siyang tumayo. Pwede niyo rin po ba akong sasantihin, sir? Hindi ganon kadali yon. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Mabagal pero eleganteng sagot nito na naglalakad patungo sa kanya na may nakakatakot na aura na lumalabas sa kanya. Paulit-ulit na umayos si Alisa ng tayo habang ang puso niya ay halos lumandag na sa dibdib niya. Pakiramdam niya na sa isang kulungan siya, pero sa isang gilid ng kanyang mga matay nasa tabi ng pinto. Dapat pa siyang tumakas o manatili? Ang pagtakas magmumukhang may hidden agenda siya lagi, kaya lagi silang nagtatagpo. Dapat manatili siya at ipamukha sa kanya nang lahat ng kanilang pagkikita ng 3 beses sa loob ng 3 araw ay nagkataon lamang. Isang kakaibang pagkakataon na hindi inaasahan. Bakit may makikilalang parehong lalaki sa loob ng 3 araw na magkakasunod? Ang pinakamasama, siya ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Matibay na tumayo si Alisa at matatag hinarap ang lalaki. Ang kanyang pabangoy dumiretso sa kanyang ilong, papunta sa kanyang baga. They were alluring at the same time, familiar with. She was trying so hard to remember kung nakita na nga ba sila dati. Sa nakalipas sa 2 araw na nakipagkita siya sa kanya, hindi siya tumayo ng ganito kalapit sa kanya para maramdaman ang bango nito. Sino ka? Naghihinalang tanong ni Tyrone. Pwedeng may gusto lamang siya mula sa CEO o kaya naman ay ipinadala siya ng mga kaaway sa negosyo. Hindi siya maniniwala na walang preconceived at hidden agenda ang babaeng ito sa kanya. Ako si Alisa Bonavista at kakalipat ko lang sa lungsod na to. Nag-apply ako ng trabaho ilang araw nang nakakaraan at ang ospital na unang nakita ko ang unang nag-alok sa akin ng trabaho. Wala akong plan of meeting with you, sir. I don't know why fate keep bringing the two of us, she said. Pinag-aralan niya tong saglit habang si Alisa, lalong na tense na iniisip kung anong sunod niyang gagawin o sasabihin. Napakalapit ito sa kanya na nahihirapan na siya na huminga. Para siyang nakulong sa yungib ng leon. Kung nakatakas siya ng buhay sa lugar na to, siya na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Di ba ang sabi ko sa'yo, kapag sa susunod na pagkikita natin, I will destroy you? Matigas na sabi niya. Ang hazel blue niyang mga mata ay nagliliyab ng galit. Napanunok siya. Please, maniwala kayo sa akin. Bago niya pa makompleto ang kanyang mga salita, hinawakan siya nito at na-spin ng table sa puno ng mga files. Halos hindi nga niya alam kung ano man ang nangyari. Nakatayo lamang siya at sa sumunod na sandali, nakatalikod siya sa mesa na nakaipit ang kamay sa leeg niya. Miss, alam ko ang type mo. Gusto mo makipagtalik at bibigay ko yun sa'yo dito? Dito mismo. Halos sumabog ang ulo ni Alisa. Hindi ako ganong klase ng babae. Hindi ko. Marami siyang gustong sabihin para ipagtanggol ang sarili, pero imposible na magbitaw pa siya ng mga salita dahil ang mga kamay ng lalaki ay nakakapit sa leeg niya. Nilapit ito ang mukha sa kanya at tinanong, aning nga nito ay nagpapaypay sa mga labi niya. Hindi ba't yun ang gusto mo? May sardonic ng ngiti sa kanyang mga labi. Umiling si Alisa, bilang tugon pero hindi talaga makapagsalita. Hindi man lamang makahinga na maayos. Sinubukan niyang ihampas ang kamay nito sa leeg niya, pero masyado tong malakas. Bigla niyang binawi ang kamay sa leeg nito, dahilan para mapatalsik si Alisa mula sa mesa. Paulit-ulit na umuubo at nagpapasalamat sa Diyos na nakatakas mula sa kamatayan. Masyadong delikadong lalaking to.
Hinarap niya ang likod niya at pilit na humihinga hanggang sa huminga na siya ng normal. Hingal na hingal siya habang nakatayo. Aalis na ako at hindi na muling haharap pa sa'yo. She lowered her head and said. Agad na nagsimulang maglakad papalayo. Na makarating siya sa pinto at halos pilipitin na ang knob ng pinto. Napatigil pa siya sa sinabi nito. Familiar ang pabango mo, aniya, na ikinatigal ni Alisa sa kanyang kinatatayuan. Pamilyar din sa kanya ang pabango niya. Hindi niya alam kung lalayo ba siya ngayon o babalik. Kung lalayo ba siya, hindi ba siya magagalit na naglakas loob siya na lumayo sa kanya. Habang naguguluhan siya kung ano nga ba ang gagawin, parang isang kulog na naman ang boses nito. Ikaw ang babaeng yon. Halos matunaw si Alisa sa narinig niya. Sinong babaeng tinutukoy niya? Nataranta siya at dahan-dahan na lumingon sa kanya. Ito na ang pangatlong beses na nakita kita, sir. No isang araw, kahapon at saka ngayon. At maniwala kay sa akin coincidence ng lahat. Hindi ako magpapakita sa iyo kung yon ang gusto ninyo. Kung hindi kayo magagawa, saka mo gawin ang gusto mo sa akin. Ikaw ang babaeng nananamantala sa akin ilang taon nang nakakaraan. Deklara niya at nakunot ang noo ni Alisa sa gulat. Samantalahin siya. Saan? Paano? Ilang taon nang nakakalipas. Hindi po pwede yun. Hindi pa niya to nakikita kahit saan. Baka may pagkakamali lang po. Magre-resign na lang po ako. Yumuko to sa kanya at gustong umalis. Pero ang kanyang matigas na boses ay hindi nagpagalaw sa kanya. Huwag kang magtatangkang humakbang palayo, babae. Lumakad to papalapit sa kanya at pinaharap ito sa kanya. Binaon nito ang leg sa balikat nito at nang tinaas niya ito, sinabi niya, ikaw talaga ang babaeng yon. Confident niyang sabi. Dahan-dahan namang umaling si Alisa sa pagkataranta kung ano man ang sinasabi nito. Naglakad si Tyron patungo sa mesa niya at kinuha ang bracelet. Pagkatapos mo akong pagsamantalahan at hayaan ako makipagtalik sa'yo, nakalimutan mo ng bracelet mo at nag-iwan ka pa ng pera. Sino ka sa tingin mo? Biglang bumalik sa isipan ni Alisa ang ginawa niya sa isang random na lalaki at hinayaan siya na makipagtalik. Nang hindi iniisip ang kahihinatnan, akala niya ito ay isang gigolo, isang lalaking bayaran na nakatalik niya maraming taon na ang nakakaraan. Siya kaya ang nakatalik niya noon? Hindi, imposible yon. Diyos ko, ano ba tong napasok ko? Ano ang mangyayari? Ngayon nag-cross muli ang landas ni Alisa at ng lalaking nakatalik niya ilang taon nang nakakaraan. Umamin kaya si Alisa sa paratang ng lalaki sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.